Babalikan muna natin Bombo farming history, bakit paano napunta ito sa Denmark. Actually, napakalayo dito sa Denmark, mga Yes. 2,000 kilometers. Noong 900, noong 9th century, based on records, si Eric the Red na galing Iceland ay pumunta ng Greenland as an exile. Yung Mm. Iceland at that time was part of the Kingdom of Norway and Denmark. Mm. Isang bansa lang sila. And then, by 15th century, yung mga Vikings na yun nawala. So by Mm. 17th century, yung nagkaroon ng Napoleonic War sa Europe, yung Norway at Denmark humiwalay. Mm. So yung Greenland napunta sa Denmark. So by 17th century, nagpadala uli ang isang misyonero doon sa Greenland at nawala na yung mga Vikings. So tinayo nila uli ang community. So diyan napunta sa Denmark ang Greenland. Pero noong 1902, nung humiwalay, naging independent ang Norway, question nila ito sa arbitral ruling. Sabi ng The Hague, the island belongs to Denmark. So yun ang history niyan. Ngayon mabalik tayo sa question kung bakit si Trump ay gustong-gusto bilhin itong Greenland. Marami nagtataka. Ito ay hindi lumabas ng 2019 lamang. Ito ay nagsimula noong 1867 Mm. na yung Secretary of State at that time was William Seward. Si William Seward, as a Secretary of State, was responsible for the purchase of Alaska from the Russians. Binili nila ang Alaska noong 1800 na 1860s sa halagang 7.2 million US dollars at that time. From Russia. Ngayon, from Russia, noong 1910, tinangka nila uling bilhin. Ayaw pa rin. Noong 1940, actually kasalanan ng Denmark to. Noong 1940, nung sila ay sinakop ng Germany, the Danish ambassador to the US at that time declared independence from Denmark. Kasi nasakop sila eh. Sabi niya doon kay President Roosevelt, I don't want to take orders from a king that is at gunpoint. So I will negotiate, kailangan yung Greenland to fly your airplanes from the US to Europe as a refueling stop. So yun nagsimulang interest ng Amerika as a strategic outpost. Noong 1946, si President Truman, inofera niya ang Denmark to buy Greenland for $100 million in gold. Hindi ito bond, hindi ito dollars, gold. Denmark politely and flatly refused the offer. Noong 1951, sabi ng Amerika, o sige, kung ayaw niyong ibenta, we can have military bases. So, noong 1951. Tapos, noong 2019, nabuhay na naman ito. Ito yung problema na binuhay ni Trump. Tapos, noong 2025, bumalik si Trump sa office, talagang ang threat niya mas malala kasi nga yung invasion. Yung pangalawang reason dyan, Bombo Frani, yung tinatawag na Guyot Gap. Ito yung strait, ito yung daan between Greenland and Iceland, between Iceland and the UK. Kasi yung Iceland, nagitnaan siya ng UK and Greenland. Kung ang mga Russian submarine pupunta na Atlantic from the Russian bases, dadaan dito sa gap. So, kailangan makontrol ng Amerika yan. Kasi ang distance ng Greenland from Moscow is only 2,000 kilometers. Ang distance ng Moscow to Washington DC is 5,000 kilometers during a missile strike. Mm. From Russia to Washington DC. Sa Greenland pa lang ma-intercept nila yung missiles and bombers. So, yun ang isang reason. Ang pangatlong reason dyan ni Trump, minerals. Yung tinatawag na rare earth. Kung titingnan mo yung telepono, yung mga computers, yan ang component yan, rare earth. 90% ng pagmimina sa ngayon is China. Mm. So, may problema ang kano. So, kailangan makontrol yon. So, Ang monopoly ng pang-apat China. na halos monopoly. Yung pang-apat na reason ni Trump, yung military bases. Kasi kung kontrolado nila ang Greenland, hindi na sila kailangan makipag-negotiate sa Greenlandic government at saka sa Denmark. Yung panglima, natutunaw Bombo Frami ang yelo sa Arctic. Yes. Sa ngayon, ang mga barko dadaan yan from Europe, dadaan sa Atlantic, pupunta doon sa Suez Canal. Problemado ng Suez Canal, tinitira sila. Papunta dyan sa Indian Ocean, paakyat dito sa South China Sea. It will take around 40 days. Mm. Kung matutunaw yung yelo at kontrolado ng US ang Greenland, in the future, yung travel time, it will be cut by 25%. So yun ang tiyatawag na Polar Silk Road. Pang-anim na problema dyan,
Yung Greenland kasi, Bombo Frani, sa ngayon, is self-governing. Ang ano lang ng Denmark, ang responsibility ng Denmark is defense, foreign affairs, currency at saka immigration. Sila yung namamahala ng kanilang local policy. Pag nag-independent sila, sa ngayon kasi ang Denmark nagbibigay pa ng $600 million annually sa kanilang economy. Kalahati ng kanilang income as a government galing sa Denmark. So kung wala silang pera, pag nag-declare ng independence, ang China easily can write a checkbook. So makokontrol sila ng China. So yan ang iniano din ng Amerika. Ang tanong lang dyan, Bombo Frani, magkano? Yes. At magkano? Ang tanong ko